Sa isang nayon na puno ng misteryo, may albularyo na nakatagpo ng diwata sa kagubatan. Ang diwata na tagapangalaga ng kalikasan ay nagbigay ng pangako ng kasaganaan kapalit ng pagsamba at pag-aalay. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang mga pangyayari at tila naging mapaglaro ang diwata, nagdadala ng sakuna sa mga tao. Ano kaya ang gagawin ng albularyo para pigilan ang kapangyarihan ng diwata at iligtas ang kanyang nayon? May alam akong kwento tungkol sa isang diwata. Ang sabi sa akin ng lolo ko ay may kakilala siyang albularyo na nakatagpo ng diwata sa kagubatan. Ang sabi raw ng diwata ay siya ang tagapangalaga ng kalikasan sa lugar na yon. Binigyan ng diwata ng pangako yung albularyo. Ang sabi raw ng diwata ay magiging masagana ang buong nayon kapag siya ay sinamba ng mga tao doon. Ang kailangan lang daw gawin ng albularyo ay mag-alay sa kanya ng mga pagkain sa tuwing kabilugan ng buwan. Tuwang-tuwa raw yung albularyo. Pag-uwi niya sa nayon ay agad niyang sinabi sa kapitan yung tungkol sa diwata. Nung una ay hindi naniniwala yung kapitan, pero pumayag pa rin siya na subukan yung sinasabi ng albularyo. Nag-alay sila ng pagkain sa diwata nung sumunod na kabilugan ng buwan. Nung sumunod na araw ay nagulat na lang yung mga tao sa nayon dahil biglang dumami yung mga isda sa ilog. Nagsulputan din yung mga baboy ramo sa kagubatan. Napakaraming mga hayop ang pwedeng hulihin at kainin. Nung sumunod na ani naman ay napakaganda ng mga bunga ng gulay at prutas. Sabi ng mga magsasaka, parang walang katapusan yung ani nila. Doon na naniwala yung kapitan sa sinabi ng albularyo. Yung albularyo naman ay naging tanyag sa buong nayon. Iginagalang siya ng mga tao dahil sa koneksyon niya sa diwata. Sa tuwing kabilugan ng buwan ay nagaambag ng mga pagkain yung mga tao para ialay sa diwata. Pero isang araw ay nagulat na lang yung mga tao sa nayon dahil biglang nagbago ng direksyon yung ilog. Hindi na ito dumadaloy sa nayon, kundi sa kabilang bayan na. Nag-alala yung mga tao dahil yung ilog ang pinagkukunan nila ng tubig. Natutuyo yung mga pananim nila dahil sa pagkawala ng ilog. Nag-usap yung albularyo at kapitan. Nagdesisyon sila na hukayin yung ilog para ibalik ito sa dati niyang direksyon. Nag-ambag-ambag ng pera yung mga tao para makapag-hire ng mga trabahador na gagawa ng ilog. Nung matapos yung ilog, ay natuwa yung mga tao dahil bumalik na yung tubig. Pero kinabukasan lang ay natuyo ulit yung ilog. Nagtaka yung mga tao kaya hinukay ulit nila yung ilog. Pero kinabukasan ay natuyo ulit ito. Paulit-ulit na nangyari yon hanggang sa sumuko na yung mga tao. Nung sumunod na kabilugan ng buwan ay nag-alay ulit ng pagkain yung mga tao sa diwata. Nakiusap sila na ibalik sa dati yung ilog. Nung sumunod na araw ay bumalik na nga sa dati yung ilog. Natuwa yung mga tao, pero nagtataka sila kung bakit ginawa yun ng diwata. Hindi ba't dapat ay tinutulungan sila ng diwata? Nung sumunod na buwan ay isang malaking sunog na naman ang nangyari sa kagubatan. Halos maubos yung mga puno. Nung sumunod na buwan naman ay nagkaroon ng matinding tagtuyot. Nung sumunod naman ay nagkaroon ng peste sa mga pananim. Paulit-ulit na nagkakaroon ng mga sakuna sa nayon. Nung una ay nagdarasal pa yung mga tao sa diwata para tulungan sila. Pero kalaunan ay napagtanto nila na yung diwata mismo ang may kagagawa ng lahat ng sakuna. Nag-alala yung albularyo dahil sa tingin niya ay nagiging mapaglaro na yung diwata. Kaya isang gabi ay kinausap niya ulit ito. Tinanong niya kung bakit nagiging mapaglaro ito. Ang sabi raw ng diwata ay sinusubok lang niya yung mga tao sa nayon. Gusto raw niyang malaman kung gaano kalaki ang pananalig ng mga tao sa kanya at kung gaano kalaki ang pag-asa ng mga ito sa kanya. Nagalit yung albularyo. Sabi niya sa diwata ay hindi na tama yung ginagawa nito. Kung talagang gusto niyang tulungan yung mga tao, ay dapat ay hindi niya ito pinahihirapan. Pero ang sabi raw ng diwata ay walang magagawa yung albularyo
dahil siya ang pinakamakapangyarihan sa lugar na yon. Nagpatuloy yung mga sakuna sa nayon. Pero sa kabila ng lahat ay patuloy pa rin sa pananampalataya yung mga tao sa diwata. Nag-aalay pa rin sila ng mga pagkain sa tuwing kabilugan ng buwan. Sinabi ng albularyo na sinusubok lang sila ng diwata pero hindi nakinig yung mga tao. Hanggang sa isang araw ay dumating yung isang malakas na bagyo. Pinaghahandaan ng mga tao yung bagyo pero hindi nila inaasahan na magiging napakalakas pala nito. Halos matulad sa Yolanda yung bagyo. Nawasak yung mga bahay at pananim ng mga tao. Maraming namatay. Pagkatapos ng bagyo, ay nagpakita ulit yung diwata sa albularyo. Ang sabi raw ng diwata ay siya ang may kagagawan ng bagyo. Pinapaalalahanan lang daw niya yung mga tao na siya ay dapat sambahin at huwag kalimutan. Doon na nagalit yung albularyo at nagdesisyon na labanan yung diwata. Hindi niya matanggap na mapaglaro nito at napakasakim sa pagsamba. Naghanap ng mga paraan yung albularyo para mapigilan yung kapangyarihan ng diwata. Nalaman niya na pwedeng itali sa isang anting-anting ang kapangyarihan ng diwata. Kumuha ng isang bato yung albularyo mula sa ilog at ginamit niya yon sa ritual na ginawa niya. Nagtagumpay yung albularyo na itali sa bato ang kapangyarihan ng diwata. Ang sabi ng albularyo ay hindi na makakalabas sa kagubatan yung diwata dahil sa bato. Hindi na rin nito magagamit ang kapangyarihan niya pero dahil doon ay hindi na rin mapapakinabangan yung diwata. Nung huling magkausap kami ng lolo ko ay buhay pa raw yung albularyo na yon. Nasa kanya pa rin yung bato na may kapangyarihan ng diwata. Ang sabi raw ng albularyo ay baka isang araw ay makahanap ng paraan yung diwata para makawala sa pagkakagapos niya sa bato. Kaya pinapasapasa niya sa mga anak at apo niya yung bato para bantayan yun. Sa kwentong ito natutunan natin na hindi lahat ng pangako ay dapat pagkatiwalaan, lalo na kung kapalit nito ay sakripisyo at pagsamba. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod nating pagkikita, ingat kayo. Baka ang diwata ay nasa tabi-tabi lang.